sa atong mga bisita sa panel, si Ma'am from PDEA, sa Investigation Agent 5, Ma'am Liwanag Sandaan, sa ato ang ICPO City Director, Police Colonel Renante de los Santos. Good afternoon, sir. Sa ato ang, of course, always ginasulti nila, pinakagwapa na City Director sa DILG, si Ma'am Maria Mayda Daniel. Of course, ang ato ang CBDRP Supervisor, accredited CBDRP Supervisor from City Health Office, Doc Gino Michoro. O sa ato ang mga bisita karon sa ato ang different media stations, agencies, office, sa ato ang PDEA, ang PNP present, ato ang CIO, o mga personnel sa ikada, mayong hapon kanatong tanan. I am honored to welcome you to the press conference marking the launch of the DAPSI Week 2024. This week, from November 17th to 23rd, we come together to shine a spotlight on one of the most critical issues of our time, drug abuse prevention and control. The theme for this year's celebration is prioritizing a health-based approach in drug prevention and drug abuse prevention and control. It reflects our commitment to tackling this global challenge with compassion, science, and a focus on a long-term health well-being. The ongoing fight against drug abuse requires a shift in how we view and address the issue. Rather than focusing solely on punitive measures, it's clear that we must adopt a more holistic, health-centered approach. This means emphasizing prevention strategies that we are grounded in public health, ensuring that the individuals affected by substance use disorders are treated with dignity, and providing access the support and care they need to heal and thrive. This week, we'll be engaging in meaningful conversations, raising awareness, and promoting and control through the series of events, including panel discussions, workshops, educational outreach, and more. Our goal is not only to highlight the importance of a health-based approach, but also to encourage collaboration among our communities, healthcare professionals, policymakers, and individuals in the fight against drug abuse. As we embark on this week of reflection, learning, and action, I encourage each of you to take part in the discussion, to contribute ideas, and to spread the message that drug abuse is not a criminal issue, but a public health issue that deserves our collective attention and compassion. Thank you once again for joining us this afternoon, and I will look forward to an impactful and inspiring week ahead. Let's work together to build a future where health, prevention, and support are at the forefront of our efforts in drug abuse prevention and control. Thank you so much, and again, maayong hapon kanatong tanan, Asenso Iligan. Alright, dali na maayong hapon sa tanan, sa ato ang mga media partners, no? Ang kauban din sa table, who were mentioned earlier. May hapon sa inyo, mga sir, ma'am. Kay this celebration, this is an annual celebration, no? Or DAPSI, or the Drug Awareness and Prevention Control Week. But this is not just a one-time activity, no? Kato ang programa on illegal drugs is continuing, no? That's every year and continuing siya activity. Although we are celebrating the DAPSI Week, this is to remind us of our ongoing issues and challenges against illegal drugs.
And this is also to honor those who have overcome addiction. No? Atong itawag ng mga recovering individuals, atong i-honor ang ilahang resilience, and to support also those who are still struggling. Daghan pa kayo tag mga individuals who are addicted to drugs, who are still struggling. They are not bad individuals. Actually, gusto na sila mag-recover. But the thing is, that the addiction itself, lisod kaayo nila i-overcome. No? That's why we are helping them. And also, this is an awareness and education campaign. Kaingon pa sa kung sa medisina pa ta nga aspect, prevention is better than cure. So importante yun nga ma-prevent nato. So ang education and awareness ato ang mga kabatanunan, dili lang sa kabatanunan, no, bilapod sa ato mga katigulangan nga matudluan po ng ilahang mga anak na dili na lang yun suwayan, no, paggamit sa illegal drugs, because you'll never know kung ma-addicted ba ka or dili. Because there are some, no, dili man ma-addicted, pero daghan yun, no, mga kabatanunan nga, they are hooked into it, na lisod kaayo, walaon. That's why, ato ang gabuhaton karon is really education, no, awareness campaign para sa ato ang sa atong komunidad. And we are doing this, at pasalamat ta sa atong kay Kadang Office, no, nga aktibo yun nga ang ilahang pag-implementar sa atong mga programa. This is aligned with our program also on BIDA, Buhay Ingatan Drogay Ayawan. This is a shift from our previous na program on war against drugs. So ato lang siyang i-shift, no, limita sa more on the preservation of life. Nga matabangan nato ang mga katawhan nga na-involve or na addicted to the substance nga ato ma-preserve ang ilang life kung matabangan nato sila. So this is a shift from the war against drugs nga dili po ang connotation, so limita sa preservation of life. No? So padayon ang ato ang programa, and as DILG, no, performing oversight function, ato gina-ensure that all local government units, ang ilahang mga institutions, atong itawag nga City Anti-Drug Abuse Councils and the Barangay Anti-Drug Abuse Councils or BADA, are really institutionalized and functional. And we're very happy nga sa ato sa city government no atong KADA. This is very functional. Naglihok yun ang ato ang KADA. We have KADA office. We have KADA council nga kanunay, no? Kanunay yung gamit aron nga mahisgutan ang ato ang mga problema on illegal drugs. We recently conducted the SICAM BADAC, the strengthening institutional capacity of BADACs ato ang mga barangay anti-drug abuse councils. Naghatag kita og training and planning, no? Because ensure nato nga atong mga kabarangayan adunay yung gigahin na pondo on illegal drugs. This is provided under RA 9165 nga adunay substantial amount nga ibutang yun sa atong mga local government units kabahin sa programa on illegal drugs. Dili lang katong SK funds, no? Dapat adunay yung ipondo, igahin yun nga igo nga amount on illegal drugs ato ang tanan ng mga kabarangayan. So ato sila gitabangan sa paghimo og plano nga ang plano dapat responsive and relevant sa anti-illegal drugs nga realidad dili sa illegal city. No, dili lang nato magkakapihon nato mga programa sa lain ng mga local governments, kundi gatanaw na tuod sa gyud ang pinaka-issue diri sa illegal city mao ato ang natagaan og intervention. Kay dili man dako ang pondo gid nato mamagahin on illegal drugs. That's why ato silang gitabangan pag himo sa ilahang plano aron mahimo responsive ang ilang mga programa dito sa gikinahanglan gyud sa katawhan. Thank you and mayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat, ano? Kagaya ng sinabi ko kanina umaga, si PDEA po hindi lang naman sa panguhuli, no? Nakafocus. So, pati po dito sa ganitong mga programa ay kaisa po ang PDEA, lalong-lalo na dun sa ating barangay drug cleaning program, which is sabi nga ni Ma'am Maria kanina is si users kasi hindi naman masasamang nilalang mga kriminal. Sila yung mga tinatawag nating biktima. So, mas maganda na
ialis natin sila o alisin sa kanilang physical na katawan yung addiction. Kasi sabi nga, sakit daw ito. So, kaya bukod sa panghuli na ginagawa ni Pidea, so mas more on tayo dito. Kasi sabi nga nila, wala na nga tayong ibig sabihin, inaalis na nga natin itong mga supply sa ating pamayanan. Pero dito pa rin naman itong mga customer o yung mga in-demand dun sa mga illegal na drugs. So why not pagsabayin natin, simultaneous natin alisin. Habang inaalis natin ng supply, ito namang mga demand, inaalagaan natin at ginagamot yung sakit nila dito sa pagkagumon sa illegal na droga. So asahan po natin si Pidea all the way nakasupport po sa adhikain ng local government po ng Iligan City. And sa susunod po ng mga programa, mga activities, si Pidea po sinisigurado na personal na nandyan para makijoin sa kanilang adhikain. So yun lang po. Maraming salamat. As mentioned by our DILG and our provincial officer from the PDEA, the government have a uniform program on addressing drug abuse or illegal drug abuse. Yung sinabi ni Ma'am kanina, yung program ng DILG is yung PIDA program. And also sa PNP, ang program ng PNP, hindi naman nagbabago, is yung supply reduction and demand reduction. So, naka-inline pa rin yun sa programa ng DILG, yung PIDA program. So, hindi yan nagbabago. So, from time to time, mayroon kaming advocacy program na activities na ginagawa from the barangays, schools, and other areas. At mayroon din tayong ginagawang mga symposium sa mga estudyante, sa mga out-of-school youth, at sa mga barangays natin. And also, yung operation natin against illegal drugs, tuloy-tuloy pa rin yun. Halos every day, meron tayong operation against illegal drugs. Yung tinatawag natin na meron kaming monthly na ginagawa na every third week of the month, nag-a-apply ng search warrant yung mga police stations natin para sa ating sakleo, yung tinatawag nating simultaneous anti-crime law enforcement operations. So kasama na yung illegal drug operation doon. Operations against wanted persons, operations against loose firearms, and other forms of criminalities. So isa lang yung programa natin. At tayong lahat may kanya-kanyang responsibility. Sabi nga nung isang contestant nagbalak kanina, kinsa ang atong i-blame? Ato bang kaugalingon, atong ginikanan, ang gobyerno ba? Ang mga barangay captains ba? Mga teacher ba na ito ang atong i-blame? So dapat wala tayong i-blame. Kung may nahitabo magaling ni nga nidagan ang illegal drugs sa atong community, dapat kitang tanan ang mag-blame. So dapat dili ko natin i-blame itong kagalingon, but to work out kung para saan na ito nga ma-address na itong problema kay kapulog kita na ang illegal drugs nibalik na po siya o daghan. Kaya sa time ni former President Duterte, grabe yun ang war against illegal drugs. So nainahitabo, may mga patayan yun kaya itong sukol, nahitabo yun nga naagi mamatay. And not only sa mga suspect, napoy nangamatay ang mga kapulisan. So lisod kayo ng war against drugs na kung ato kaya mong ipadayon kay mga hurot tanan. So nag-shift ang atong government karon sa programa. It's more on education and rehabilitation. Kung nadungog ninyo ang atong Chief PNP nag-mention nga
ang drug suspect din na to is i-treat as criminals. Kay dagan mga reason kung anong nag-engage sila illegal drugs. And some reason nga na-mention niya na uban ang reason para ma-extend ang ilang hours of work. Magpanakitang trabaho ng demand bitaw ka ng taas na oras, ng maski kadlawon, kinahanglan nila mata para magampanan ng ilang trabaho. So, uban kagamit ng drugs para ma-extend ang oras. But di na to i-cope nga, di na to ipasabot nga ato na siyang i-tolerate. Of course, di na to na i-tolerate ang violations of law. So, using illegal drug is a violation of law. So, di na to na i-tolerate. But, na naman ang karon, so atong himuon nga ipadayon na to, ang kagitaan na to kung sa'yo maayo ang programa para ma-address na to ang problema sa illegal drugs. So, ang trabaho sa illegal drugs is a holistic job, not only the work of the law enforcement and our government agencies, but it's our everybody's concern. Dapat i-educate na to ang atong mga kabataan, atong mga ginikanan, ang atong mga katauhan. Kung sagid ka dili maayo ang resulta kung magamit sa illegal drugs. So karong hapuna siguro natay more updates on anti-illegal drug operations and the status of our barangay clearing operations. So kung naman mo yung mga question, just address it to the panel. So pasalamatan na ito ang involved na ang local government unit sa dako gigay suporta sa atong anti-illegal drug operation. Kaya without the support of the local government, ang PNP maglisod din sa pag-implementar sa mandate as law enforcement agency. So may hapon para itong tanan. Barangay drug clearing. Kani siya mag-base ni siya sa ato ang watch list nga gihatag sa PIDEA and also sa barangay. Muna siyang gitawag o Certified Product Watch List. So ang source ani niya is gikan sa barangay, i-submit na sa barangay ngadto sa PIDEA for validation. Muna siya ang once ma-validate sa PIDEA, muna na nahihimuan nila og watch list. So kanang watch list ihatag na sa balik sa PIDEA sa ubos. Muna ihatag na sa barangay, ihatag na sa PNP, o ihatag na sa office sa ikadak. Kana muna gina-work out dayon namo nga mag-drug clear based on that watch list nga na-certify nila. Again, those list or those names dapat accounted tanan. So kung pusher na siya, user na siya or PWODs, i-account yun na tanan, naa pa ba na siya anak nga barangay or whatever interventions nga atong mahatag sa ilaha. So one of the interventions for the user, bisitaon na namo sila, you are on the watch list, you should submit yourself either for CBDRP, for pushers dito sa Balay Silangan. So once amo nang atuon sila, they submit themselves for CBDRP. Ang CBDRP nga intervention mo dagan na po na siya upat ka session once a week pinabuhat na siya. So once mo graduate na sila, sumunod siya ang process sa ato ang barangay drug clearing ha. Once mo graduate na sila, aftercare will follow. Diligin na sila o dagan bisitaon na po na for another 6 months. I-check na, drug test na sila dito, randomly, kung nibalik ba o wala. But for those other side, katong pusher na po, dito po na sila sa Balay Silangan for reformation another 6 months. 3 months ra ang Balay Silangan reformation nila. So the whole process of barangay drug clearing is based mainly on the list nga gibalik sa PIDEA sa barangay and also gihatag sa among office. The same ra na siya. And when we submit, kung we've already done our intervention to those lists, ayaw pa mag-submit dito na po sa Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing.
Ang panel ang Regional Oversight Committee is composed of PIDEA, DILG, PNP, DOH. O paano sila? Sila yung mo check if the barangay is cleared. Kuan ba sila? Mupasar ba sila? Cleared. If not, daghan pa yung mga problema, kulang, cannot be accounted at sa isa lang sa name, kanay na sa list na dili ma-account, ibalik yun na sa panel or sa ROC sa barangay or sa LGU. Dili na nila i-drug clear. Lahi po ng drug clear, lahi po na ang drug free nga barangay. So meaning, drug free, wala kinay mga incidents din na mga reported nga na ay drugs. But drug clearing, katulad ng list nga gihatag sa barangay to PIDEA, i-validate sa PIDEA, ang mga list, ibalik na po sa PIDEA to the barangay. So meaning, drug free, wala kinay mga incidents din na mga reported nga na ay drugs. But drug clearing, katulad ng list nga gihatag sa barangay to PIDEA, i-validate sa PIDEA, ang mga list, ibalik na po sa PIDEA to the barangay and also sa PNP. So, kuya, muna siya ang process of drug clearing. Tinuod yun nga, nagkadako ang mga nadagpan sa itong mga kapulisan sa mga PIDEA agent na ito na amount of illegal drugs. Kay last September ganit, during the celebration of the Andy Festival, kuhan lang to siya, marag implementation of warrant of arrest lang to siya. Diyan sa may Gawad Kalinga area. Na-cited sa itong police ang isa ka wanted, nakita na sa lugar. Pag-approach nila, nidagan, isulod sa balay. Then, authorized naman na itong police nga mag-breach sa entry sa mga balay kay naman sila armed with warrant of arrest. Pagsulod sa kwarto, dito nagitaan ng 1.3 kilo. Nakapak siya sa Chinese nga tea, green Chinese tea nga bag. So the same packaging ang nadakpan dito sa somewhere in Samar, na checkpoint sa atong mga pulis, na 37 kilos of shabu. The same packaging na nakita sa illegal city. And during their tactical interrogation, nigawas na ang mga suspect is from Lanao Sur and he is frequently staying sa illegal city. Muto nanawag akong classmate ko, pag-i-verify na yung info, pag nga sakit na, igikan sa inyo sa illegal. So ilang, pero ang katong courier, taga Lanao Sur siya. So we still do not know kung naagitay crime laboratory diri kay there was one time na nami isa ka agent or action agent kana report nga ang iya kuno amo galuto shabu. Ang kanang shabu nga ilang nga 1 kilo ilang samulan og chemicals lutuon nila sa sulod sa balay ang 1 kilo mahimo siya 3 kilos. So, amo itong gi-applyan, conducting surveillance, take out, and nag-apply ng search warrant. Na-approve pa ganyan mong search warrant kay ang action agent nag-testify. But during the day nga, implement na ang warrant warrant, hindi na makita ang action agent. Wala na yun na makita, wala na yun contact until now. I don't know kung sinita po sa iya. Base na board out na siya sa iyang pag-communicate sa atong police. So, pag-search na mo sa area, ang nakuha lang, ito lang mga pwede nga malutuan, itong glass bitaw mga buwan, sa tawagan. Kung minsan na siya ng glass nga kung pwede magluto. So muna ang nakita. So muna ang mga information na ito nakuha. Ilang sa tawagan na, gi-alter na nila ang drugs. Sa ulan nila mga, I don't know kung saan ang mga chemical nilang isagol para mudaghan. So nga na,
So tungod kay medyo dili naman kaayo stricto ang dili naman ta war on drugs, wala naman tayo war on drugs, we treat kani mga drug user as pa naman victim. So medyo nag-relax gid po na nag gid ni lakas ang loob sa mga suppliers, sa mga courier kay daw ta pang patyon. So nga na may tabo. So nanay mga information na probably nanay mga tama na laboratories kaya siya po karon sa una kung luto kag siya po mabalan ng silingan kay tungod sa baho magaling ilang gihinahin mo sa una dito sila sa mga piggeries maghimo ka ng factory sa Shabu but now pwede na himuon sa condominium pwede na himuon sa boarding house ang imong gamit lang katulang itawag nila itawag rice cooker na, pwede na magaluto siya po. So yung anak kakuan karon. Sana all. So hopefully, kung naman galing laboratory, wala din sa Iligan City.